Isang magandang buhay na naman po sa atin lahat mga kapatid, dahil nag-request na naman po si tatay, ang lutuin ko naman daw po para sa aming pananghalian ay dry bihon. Pasensya na kayo mga kapatid kung medyo maingay yung aking video dahil nandito po ako sa labas, dito po ako nagbo-voice over, may dumaan pong train. Dahil malapit lang po kami sa train station, kaya po pag nagbo-voice over po ako mga kapatid, rinig na rinig nyo po ang kanilang ingay. At mabalik na nga po tayo mga kapatid sa ating niluluto. Nilagay ko na nga rin po pala rito yung ating bawang, sibuyas, yung ating carrots, at nilagay ko na nga rin po pala yung ating gulay. At tingnan nyo naman po yung kawali ni Inday ay talaga naman pong nagcha-cha-cha, ayaw magpapigil. At sinunod ko naman pong nilagay rito yung ating mga pampalasa, chicken powder at saka yung pamintang durog mga kapatid. At nilagay ko na nga rin po rito yung konting tubig. Ito po yung pinaglagaan natin ng manok kanina para po mas malasa. At hinalo-halo lang din po ni Inday Rampadora. O tingnan nyo naman talaga yung kawali ni Inday, nagwawala, grabe ka ha. At munti ko na nga po makalimutan dito mga kapatid yung ating hinimay na manok kanina. O diba maluluto na nga lang yung ating gulay, nakalimutan pa ni Inday, ano ba yan? Pagpasensyahan nyo na po si Inday at dahil tayo ay tumatanda na, at nang natapos ko na nga pong lutuin yung ating gulay, hinango ko na nga po mga kapatid. O diba talaga naman yung kawali natin. At nung nahango ko na nga po yung ating gulay mga kapatid, ay tayo po yung ating tubig na pinaglagaan kanina ng manok. At eto po yung ating bihon na binabad ko lang po sa tubig dahil medyo may katigasan po siya. At naglagay na nga rin po pala ako rito sa ating tubig ng light sauce. Ayan, tansya-tansya na lang to mga kapatid. At nilagyan ko na nga rin po pala ng konting dark sauce. At nung nailagay ko na nga po yung ating mga pampalasa mga kapatid, mekos-mekos lang natin at hintayin lang po natin kumulo. At syempre makalipas po ang 2 minuto, kumukulo na po ang ating tubig. Inilagay ko na nga rin po pala yung ating dry bihon dito mga kapatid. Chopstick po ang ginagamit ko mga kapatid para daw po hindi magkaputol-putol yung ating dry bihon. Ito po ang turo sa akin dati ng aking amo na si Ama. Tuwing magluluto daw po ng pansit, kailangan chopstick daw po ang gamitin para hindi magkaputol-putol ang ating bihon. At ayan na nga po, nung naluto na po yung ating bihon mga kapatid, nilagay ko na nga rin po pala rito yung ating gulay at matatapos na po ang ating pagluluto mga kapatid, na sana po ay nagustuhan nyo po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Please like, comment, and share nga po mga kapatid. Tara na pong kumain. God bless everyone. See you my next video. Bye-bye!